Chismis natin kanina. Ano ba nagsabi na rin ngayon? Bizarrely, magpa-final na lang, di mo pa rin alam yung schedule natin. Magre-review daw tayo for the whole discussion, sabi ni Ma'am, para sa exam. Diyos ko! Yan na naman. Ano bang mapapala namin dyan? Oy mga pwede ba ba kayo papasok? Nandito na si Ma'am. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon natin tatalakayin ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Mula noong siya pinanganak hanggang sa mga pamana na kanyang iniwan para sa atin lahat. Ngayon, sino makapagsabi sa akin kung asan at kailan pinanganak si Jose Rizal? June 19, 1861, in Calapan, Laguna. Ma'am, pwede po bang mag-CR? Theodora, nandito ako. Nandito ako. Ang bata. Dahil naman, Polo, tulungan mo kami. Maawa ka sa buhay ng asawa ko. Maawa ka sa buhay ng anak na may pag-iusap. Francisco, masyadong malaki ang ulo ng bata. Maghihirap ko si Chidora. Sige pa, Theodora. Sa susunod na hilab, umeri ka ng buong lakas mo. Isa pa, Chidora! Sige pa! Isang lalaki, Francisco. Isang malusog na lalaki. Jose, Protasio, Rizal, Mercado, y Alonso Rialon. Pepe, inumin mo ito, sabi ng iyong doktor. Kailangan mong magpanakas. Napakaliit mo sa iyong unang edad at madali kang kapitan ng utak. Huwag mo sana ubusin ang iyong lakas sa pagsusunod. Salamat, Ina. Ngunit hindi po ako madali mapagod sa pagsusunod. Pepe, bakit mo iniwan ang tsinelas mo? Ina, hindi lang pala naglilihok si Pepe. Tignan niyo ang nakita ko sa silid ni Pepe. Akala ko, naglilihok lang siya. Nagkakamali tayo. Ano yan, Pasyal? Isang guhit? Hindi po, Ina. Isang tula. Isang totoong tula na isinulat ng aking bansot na kapatid. At isinulat niya pa ito sa ating sariling wika. Sa Tagalog. Pagka ang bayes sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Jose, ikaw ba talaga ang sumulat ito? Saan mo natutunan ang mga salitang ito? Sa inyo po, Ina. Sabi niyo po na ang wika natin ay biyaya ng Diyos. Kaya napaisip ako na kung ang tao ay hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika, masahol pa siya sa hayop at sa malansang isda. Maliit man ang iyong katawan, Pepe. Ngunit ang iyong kaisipan ay napakalaki. Ang tulang ito ay hindi lang basta tugma. Ito ay kaya po lang. Sabi na nga ba, ang kapatid natin ay magiging isang sikat na makata at artista balang araw. Ipagpatuloy mo ang iyong paglililog at pagsusulat, aking anak. Ngunit iyong tatandaan, ang pluma at sining ay mas matalas kaysa anumang patalim. Gamitin mo ito para sa katotohanan. Kuya, kailangan po bang magpatala sa atin ninyo gamit ang ibang apelido? Hindi ba pinagmalaki ni tatay ang kato? Dahil mainit ang apelido ng Mercado sa kanila ngayon, Pepe. Ang paggarante ng tatlong padre na si Gomez, Burgos at Zamora. At higit sa lahat, bayan ko kay Padre Burgos, naging dahilan upang pag-initan ang pagbilihan natin ng mga Kastila. Kung gagamitin mo doon ang ating apelyido, isa sa kanila ang pinto ng edukasyon bago ka pa man makatapak sa loob. At higit sa lahat, mapapahamak ka, Pepe.
ibig kong sabihin na kailangan kong itago kung sino talaga ako? Hindi sa itinatago mo, Pepe. Ano, protektahan mo lang ang sarili mo. May kalawang apelyido ang pamilya natin na ibinigay ng isang gobernador panlalawigan mo. Rizal, mula sa Kastilang salita na Rizal. Ibig sabihin, lupang tinataniman ng kunting palay na muling lalago. Rizal, Hayaan muna nating maiwan ang merkado rito sa Kalamba. Simula sa araw na ito, sa pagpasok mo sa Maynila, ikaw na si Jose Rizal. Kapangalang yan, mag-aaral ka, lalaki ka, at protektahan mo ang ating pamilya. Naiintindihan mo ba? Jose Rizal. Opo, kuya. Naintindihan ko po. Y puede traducir esta frase al latín. Nadie. Tú, el checo nuevo de Calamba, responde. Lo siento, padre. No, no. Si es la respuesta exacta por tanto. Probensado talaga. Bakit ba yung pumasok dito? Maliit na nga, mahina pa. Kaya nga. Isang napagandang guhit, Jose. Ang sining ay isang paraan upang makita natin ang ganda ng nilikha ng Diyos. Ngunit, handa ka na ba sa ating pagtatapos? Opo, padre. Pamanin po. Pinag-isipan ko po ang pagsusulit natin sa retorika at filosofiya. Huwag kang humingi ng pumanhin para sa iyong talento. Ang Ateneo ay tinatag para palaguin ang galing ng matulad mo. Para sa antas ng Bachiller ng Artis na may pinakamataas na parangal at 5 medalya ng karangalan, Sobresaliente, Jose Rizal Mercado y Alonso. Pinagmamalagi ka ng Ateneo, Jose. Mayo ka, maging liwanag. Ama, ina, nais ko po sana ng pag-usapan na susunod kong akbang matapos ang aking pagtatapos sa Ateneo. Oh, alam mo sa isip mo, Pepe, saan mo ba gustong palawagin ang iyong problema? Huwag na, Pipo. Sapat ng aral na mayroon ka. Kung labis pa ang iyong malalaman, baka mapahama ka lamang sa Manila. Tulad ng mga nangyari sa parang kumbos. Mainit ang pamilya natin sa Castile, Pipo. Teodora, hindi pwede ikulong natin ang ating anak dahil lamang sa takot. Pepe, kung ikaw ay nag-aalinlangan pa, mas mainam na bumuha ka muna ng filosofya at letra. Iyon ang nababagay sa iyong talino sa pagsusulat. Ngunit babalaan kita, matindi ang diskriminasyon sa Santo Tomas sa mga katulad natin. Handa ka ba? Sundin ko ang iyong payo, Ama. Kuha ako ng filosofiya at letra. Batid ko ang pangalan ng Pilipinas. Ngunit, hindi ko po hayaang talunin tayo ng takot. Nais ko pong patunayan ang kakayahan ng Pilipinas. Kung yan ang iyong pasya, patnubayan ka ng Diyos, Pepe. May basbas mong aking suporta. Señora Rizal, ¿está usted escuchando? Nakikinig ka ba? Si Profesor, sinusulat ko po ang iyong mga sinabi upang mas maarali ko ang iyong mga aksyon. ¿Qué? Internalize yung arrogansya kay lakas ng iyong loob. Kayong mga India na pumasok sa universidad na ito na kaya niyong abutin na makitindig yung puta ang karunungan ng Espanya, huwag mo kong maulol sa mabilis mong pagsusulat.
kapatid yun na nagmamarunong. Akala mo talaga, yung lugar niya na sa bukid, hindi siya maganda dito sa universidad. Ano yan? Silencio! Hindi ka naparito upang magpilosopo, Senyor Rizal. Naparito ka upang sumunod. Bitawan mo yung ploma at buksan yung mga tela. Tandaan mo kung saan ka lugar. Siéntese, maupo ka. Silencio! Bebe, lalangig yung pagka eh. Okay din naman. Ina, lalong lumalabo na iyong paningin. Halos di mo na makita ang nasa iyong harapan. Huwag mo na akong alalahanin, Pi. Sanay na ang aking mga mata. Ang iyong isipin, ang iyong pag-aaral sa Santo Tomas. Ama, kuya, nagpasya na po ako. Pagkatapos sa lihan ng daming lamang. Lilipat po ako. Pag-aaral ako ng medisina. Medisina? Bakit bigla ng paglipat mo, Pepe? Gusto ko pong pag-aralan kung paano gamitin sa mga mata ni Inay. Ako mismo ang hanap ng paraan para mabalik ang iwanan sa kanyang mga. Senyor Rizal! Sa wagas, natapos na rin natin ang ika-4 nating taon dito sa medisina. Kahit pa paano ay kasama tayo sa mga iilang Kastila na nakapagtapos. Natapos na natin, kaibigan. Sana malaga. Pagkatapos ng 4 na taon ng pangalait, panungkin, at matinding diskriminasyon sa ating mga klase at sa mga profesor. Huwag mo masyadong makasan ang boses mo, Senyor Rizal. Mainit ang tanong sa'yo. Ngunit, ano nang plano mo ngayon? Paano mo makukuha ang lisensya sa paggagamot kung hindi mo na itutuloy ang pagtatapos nito? Hindi rito at lalong hindi sa ilalim ng pamahala ng mga Kastila. Dito ko kukunin ang aking titulo. Kuya, narito ang aking talaan sa aking mata mula sa Santo Tomas. Ligtas kong nakuha ito. Walang nakakaalam maliban sa isang pinagkakapiwalaang kaibigan sa aking plano. Sana mapagkakatiwalaan yan, Pepe. Dahil kung nalaman ito ng mga piling Dominikano na balak mong tumakas patungong Europa, hindi ka papayagang makaalis ng Maynila. Gagamitin nila ang lahat-lahat para harangan ka. Hawakan mo ito. Nandito ang iyong pasaporte. Nakasulat dyan ang pangalang Jose Mercado. Yan ang gagamitin mo upang hindi ka matuto ng mga Guardia Civil sa daungan. Si Ina, kuya, hanggang ngayon ay mabigat sa aking pagbukan na hindi napaalam sa kanya. Kung nagpaalam ka kay Ina, Pepe, hindi ka niya papaalisin dahil sa tao. Maliit ang Pilipinas para sa iyong pangarap. Kung mananatili ka doon sa UST, gigipitin at raransakin lang nila ang iyong kaisipan. At tinigin, bakit gising ka pa? Akala ko ay naghihimbing na kayo ni Inay. Paano ako maghihimbing kung ang paborito kong kapatid ay maglalakbay ng mag-isa sa kabilang dako ng mundo? Pepe, kunin mo ito. Dalahin mo ang aking singsing. Kung sakaling may salapi sa iyong pag-aaral, maaari mo itong ibenta or isangla. Higit sa lahat, dalahin mo ito bilang paalala na may naghihintay sa iyo dito sa Kalamba. Muchas gracias, ate. Hindi ko po siyain. Gagamitin ko ito upang gabayan ang aking kamay sa pag-aaral. Kailangan mo ng kumilos, Pepe. Malapit ng magmadaling araw. Huwag mong hintayin na may mga praile na makakita sa iyo. Intindido, kuya. Gagawin ko ang lahat para sa ating panahon. At kapag ako ay naging ganap dito, ako mismo ang magbabalik sa liwanag sa mata ng ating Inay. Doon mismo sa Europa, malawak ang kalayaan. Doon mo pag-aralan kung bakit ganito ang sinapit ng ating bayan sa ilalim ng Espanya. Umayo ka na, habang tulog pa ang buong bayan. Buen viaje, mi hermano. Jose Mercado, ¿vienes desde las Filipinas para estudiar medicina? Sí, señora. ¿Deseo continuar?
Visiste Dios aquí en la capital. Bienvenidos a la Universidad Central de Madrid. Prepárate, que no es común para un extranjero graduarse aquí. Muchas gracias, señora. De lo mejor de mí. Dahil sa paglalatala ng mga aklat na kumakalaban sa simbahan at sa Espanya at sa pagtatatag ng mga paghimagsik na Samahang La Liga Pilipina, ang Indio na si Jose Rizal Mercado ay hinahatulan ng agarang pagpapatapon sa Dapitan, Mindanao. Salamat, Senyor. Ikaw ba ang tanyag na Dr. Rizal? Naglakbay pa kami mula sa Hong Kong. Ako nga pala si Josephine. At ito ang aking ama, si George Tokir. Nabalitaan kasi namin na ang inyong mga kamay ay nakapagpagaling ng mga bilang. Ako nga, Senyorita Josephine, isang malaking karangalan na marating ninyo, ang maliit na bayan ito. Hali kayo, pumasok kayo sa aking klinika upang masuri ko agad ang kanyang mga mata. Uminom ka muna ng tsaa ako, sir. Kanina ka pa walang pahinga, simula na tinuruan mga bata sa labas. Salamat, Josephine. Pabilis ang mga gawin dito. Mula dumating ka, napakalaking na itulong mo dito sa aking buhay. Kaya ako nakatutulong dito. Ngunit, napansin ko ang iyong mga tingin sa tuwing nakaharap ka sa dagat. Tila malalim ang iyong iniisip. Nangungulila ka ba sa Maynila o sa Europa? Namimiss ko ang malayang kultura. Ang dapitan ng paraiso. Ngunit isang paraiso may niya. Bilanggo pa rin. Hindi ka bilanggo. Ang mga bilanggo ay walang kakayahang magpalaya ng pag-iisip ng mama. Tulad na ang ginagawa mo dito. Binuhay mo ang dapitan, Rizal.
At ang puso ko. Ang bukat ko ay panganib, Josephine. Bakit mo pinipiling manatili sa tabi ng isang lalaking hinatulad ng simbahan at pamahalan? Dahil sa iyo ko nahanap ang aking tahanan. Ang bayan mo ay handang mamatay sa iyo. Handa naman ako mabuhay at lalaban sa kabila. Ayaw tayong kasalin ng mga kuran. Para sa kanila, ako ay Rehel. Hindi kailangan ng basbas sa mga taong puno ng puot dahil sa harap ng Diyos at sa dagat na ito at ang ating pag-ibig na ako'y sa iyo at ito'y sa akin lamang. Kaya, yan ang aking sumpa. Nakatanggap kami ng utos mula sa Manila. Kailangan dakpin si Rizal. Kung ganun, arestuhin natin siya agad. Jose Rizal, ikaw ay may utos ng pag-aresto dahil sa mga krimen laban sa pamahalaang Kastila. Wala akong ibang ginawa kundi magsilbi sa aking bayan. Mga hukom! Ang Indyong ito ang utak ng himagsikad. Ang kanyang mga nobela ay lason at ang laliga ang ugat ng pag-aalsa. Kamatayan na parusa sa kanya. Walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa katipunan ni Bonifacio. Ang paghiling ng reforma ay hindi krimen. Paano ninyo huli ng isang tao dahil lamang sa kanyang isinulat? Ang kanyang mga salita ay mas matalim pa sa itak teniente. Para sa Espanya, sapat na iyon. Jose, wala kang kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Gobernador General. Wala akong ibang ginawa kundi nagsimple sa aking bayan. Alam, ang aking sinta, ang aking manlakas, ang aking kapayapaan ay makuha ng Hindi ako taksil ng aking father. Malikod, Indio! Ang mga taksil ay binabaril sa likod! Hindi niyo ako na nakakarap ng mga bala. Hindi ako natatakot. Utos ng korte militar! Sa likod! Preparen! Apunten! Consumante West! Fuego! At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, pinihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumiban, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita. Aking adika, makita kang sakdal. Laya. Aking anhika, makita kang sakdal. Laya. Mr. Lee? Mr. Lee? Maaari mo ba sa amin ipahagi ang iyong natutunan sa klase na ito? Marami po ma'am. Dati akala ko
lumang kwento lang ito na kailangan kami saluhin. Ngunit, hindi lang pala. Napagtanto ko kung gaano kahirap maging Pilipino noong panahon na yun. Ang iwan ng pamilya ng patago, ang mag-aral habang hinahamak ng mga dayuhan, at ang ipaglaban ang karapatan natin na matawag na tao. Ang ploma na hawak natin ngayon para mareklamo sa mga exam ay utang natin sa ploma na ipinaglaban niya noon. Hindi lang siya basta bayani sa nakaraan. Paalala, siya sa atin ngayon na huwag natin sasayangin ang kalayaang mayroon tayo.